Co-host na ba? Sa dami ng issue, sa isyong pangkalusugan. Nasa linya po natin ang tagapagsalita ng Department of Health, si Assistant Secretary Albert Domingo. Good morning, Asek Domingo, sir. Good morning mga kapuso, good morning Tuesday and Christian at sa lahat na nakikinig at nanonood. Opo. Sek, sabi naman, narinig naman na namin sa inyo, sa mga opisyal ng pamahalaan, walang dapat ipag-alala dito sa Nipah virus dahil handa naman ang bansa. Pero ang gusto naming malaman, anong klaseng paghahanda ba ang ginawa na natin? At saang punto tayo ng paghahanda sa ngayon laban dito sa kumakalat dyan sa India na Nipah virus at paano tayo makakasiguro na hindi yan makakapasok dito sa ating bansa? Opo, siguro Tuesday, isang mabilisang review lang tungkol dun sa Nipah virus para masagot natin yung paghahanda. Yung Nipah virus kasi, isa yung zoonotic, nagmumula sa hayop na sakit. At ito ay nakukuha lamang kung lalapit ka sa isang kontaminadong or may sakit na panike, yung fruit bat, o kaya kung ikaw ay nasa gubat dahil maraming pwedeng na iputan or na ihian ng paniki na iyon. Tapos yung mga hayop sa paligid, kung kumakain tayo ng karne na hindi luto, na hindi natin sigurado kung saan nanggagaling. Ngayon, ito ba ay makakalipat sa ibang mga bansa? Yan po yung ating pinaghahandaan ngayon. Kasabay natin yung mga bansa tulad ng Thailand na nagmamonitor sila Taiwan na pag-usapan din po yan. Sa katunayan po, ang inyong lingkod kagabi mini surprise inspection kasi nanggaling po ako ng Singapore. Kagabi nag-landing yung flight ko. Gusto kong siguraduhin bilang tagapagsalita rin na hindi pambobola yung sinasabi ko. So, hindi ako nag-anunsyo, hindi ako nagsabi sa director namin. Dumating ako sa Terminal 1, mga bandang alas 6 ng gabi. At makikita nyo po, kahit hindi nila alam, nakatayo doon yung mga spotter. Bakit sila spotter? Meron mga nurse, hindi naman sila, hindi sila kumbaga haharang or hindi. Nakatayo lang sila sa isang gilid, nakaalisto, at tinitignan yung mga pumapasok na pasahero, saan man nanggagaling. Okay. Kung may mga kakaibang kilos, kakaibang sintomas na nakikita ng isang trained clinical eye na sinasabi. Katabi nila, merong instrumento, yung ating thermal scanner or thermal camera. Computer-aided po yan. Siyempre, nung naglalakad ako, hindi ako nagpapakilala. Titignan ko kung nakikita ako. Tas nung natapos na ako, syempre, nagpakilala na ako, nag-thank you ako sa ating mga tauhan ng Bureau of Quarantine. At pinakita nila yung screen, na lahat talaga, walang takas, lahat ng dumadaan, na-identify yung temperature. Pag lumampas ng cut-off, 37.5 yata or something, iilaw. Tapos pwede nilang tignan ng mas masinsinan pa for secondary inspection. So yun yung una na indication kung halimbawang may hindi magandang pakiramdam yung isang pasahero na pumasok sa bansa. Kailangan yung kanyang temperature hindi aakyat ng 37.5 kasi yun yung hanggang normal, di po ba? Yes, tama po yan. Actually Tuesday, ang pinakaunang indikasyon is bago pa man ako umalis ng bansa na pinanggaling ako ng Singapore, syempre within 72 hours lahat tayo kailangan mag-fill in sa ating e-travel, Okay. At kasama dun sa e-travel form, dun sa eGov.ph app o kaya dun sa website ng e-travel, merong mga tanong doon kung saang bansa ka nang galing. Kapag sa mga kapuso na nakikinig, baka sasabihin, hindi ako tinanong masyado, baka kasi yung bansang pinanggalingan nyo ay hindi galing India or wala kayong connecting flight. So, pero pagka kayo po ay nag-click dun sa mga bansa na binabantayan, ay merong para bang iba pang set ng questions. Automatic kasi may questions na lalabas dun sa mga sintomas or sa mga lugar na pinuntahan. Parang prevention naman yun, preventive na yung sinasagutan nila. Yes, at lagi natatanong sa amin Tuesday, siguro, paano kung hindi maging honest yung ating mga kapuso na itatago nila, hindi nila sasabihin. Marami kong paraan para ma-verify. Unang-una sa lahat, syempre, ang inyong ticket ay hindi naman pwedeng baguhin kung saan nanggaling eroplano. Ikalawa, bakit importante yung pagiging honest, pagiging tapat? Kasi ayaw po natin na makapag-uwi tayo or kayo po ng mga biyahero ng sakit na hindi nyo alam at iuuwi ninyo bilang pasalubong napakalungkot sa inyong mga kamag-anak sa bahay. Asek, para lang maintindihan ng ating mga kababayan, ano ba yung sintomas nitong Nipah virus na ito at saka ano ba yung nararamdaman? Kasi yung COVID, alam natin na may lagnat, masakit ang lalamunan. Ito bang Nipah virus? Para lang mas maintindihan ng mga nakikinig sa atin. So
So sasagutin ko rin yan, Christian at Tuesday, pero bago ko sagutin, importante ho sa mga doktor yung kombinasyon ng inyong medical history, kung saan kayo nanggaling, kung anong mga ginawa ninyo, kaya kami may interview lagi na ginagawa, at yung mga sintomas. Bakit po? Dahil ang sagot sa tanong, yung mga sintomas ay pangkaraniwan. Pwede kang magkaroon ng lagnat, pwede kang magkaroon ng pananakit ng katawan, ng sipon, so para siyang malatrangkasong sakit at its mild side. Pero kung ito naman ay maging malala at makikita mo naman kaagad kung malala yung pamamaga ng utak or encephalitis, nag-iiba yung sensorium, yung nagiging antuk-antukin o kaya nag-iiba yung kanyang kilos, yung kanyang behavior. Ngunit uulitin ko ulit, hindi ibig sabihin na basta may lagnat, basta may ubo, baka nipa to, hindi po. Dahil kung kayo naman po ay hindi bumabiyahe, wala naman kayong nakasalamuhan na nanggaling mula sa labas ng bansa, baka ibang sakit po yan. Pero para ang hirap nun kung pareho lang din yung sintomas. Paano No? na kukumpirma, ASEC, na ito may Nipah virus itong tao na ito? Ganun. Madali, hindi mahirap yun na Tuesday. Una sa lahat, yung sinasabing index of suspicion. Yun nga ang kumbaga ang titignan natin. Again, yung medical history. Ikaw ba ay biumahe mula sa labas o kaya ay nakasalamuha ng mga panike o kaya ng mga hayop sa gubat? Kung hindi naman, malamang sa malamang yung nararamdaman mong sintomas, kahit ito ay may lagnat o sipon, baka iba yan. Baka trangkaso talaga Dahil yan. sobrang Hindi lamig, naman na Nipah virus. Ngayon, pagka ikaw ay may biyahe, tapos ikaw ay may sintomas at malalaman kaagad ng Bureau of Quarantine yon. Iimbitahan po nila kayo sa tinatawag na secondary inspection kung saan respectfully, politely kakausapin po kayo at i-interviewin po para matulungan kayo at maaari pong dalhin sa ating mga ospital tulad ng DOH Research Institute for Tropical Medicine or RITM kung saan kumpleto ang pasilidad, pwedeng matesting po ng ating mga high-tech na equipment para malaman kung ito ba ay Nipah o hindi. Ayan. For the record, ASEC, as of now, wala naman kayong namomonitor na may mga sintomas na ng Nipah virus na nandito sa Pilipinas. For the record, wala po. Wala ho tayong namamonitor or nakikita na may sintomas or history ng exposure. And also for the record, India na rin po ang nagsabi na 2 lamang, mali pala yung bilang nila nung una na 5. Ang kanilang kumpirmado lang ay 2 na kaso at ang kanilang contact tracing and isolation ay nakaabot na ng halos 200 kung saan lahat ay nag-test ng negative. For all intents and purposes, sa pananaw ng India, contained na ito. Ay, salamat. Bukod sa India, ASEC, may ibang bansa ba na binabantayan ang DOH, lalo na yung mga galing sa ibang bansa? May mga flight pabalik ng Pilipinas? Actually, Christian, ang bansa ng Mindanao, hindi, kidding aside, hindi siya bansa, no? Mindanao, alam niyo po, ito laging pinuulit-ulit namin, hindi po bago ang Nipah virus sa Pilipinas. 2014 pa ho, nakita na natin siya, pero wala pong kaso na aktibo. Bakit po? Dahil meron din tayo ng mga panike, ng mga fruit bats, magkakapit-bahay tayo Saan ba unang nakita yan? Sa Malaysia. Yan, so malapit sa atin yan. Marami tayong wildlife na sinasabi na hindi naman ibig sabihin, hindi ko sinasabi mga taga Mindanao, matakot na po tayo. Hindi po. Ang sinasabi ko po is, marami tayong mga virus na nandyan sa mga kagubatan, sa mga hayop na wildlife. Ang importante ho is hindi tayo nakikisalamuha sa kanila or kung magkaroon man tayo ng interaction ay magdeklara tayo at makipag-usap tayo para hindi tumawid sa atin. Ang tagal na nun, mga almost 10 years ago, more than pala, 2014, so more than 10 years ago na since nagkaroon tayo ng kaso, wala na hong na-monitor ulit. Ay, salamat naman kung ganon, ASEC. Pero sabi nga nila, ASEC, wala pa raw na didiskubring gamot o bakuna laban sa Nipah virus. Opo, wala pong bakuna laban sa Nipah virus, pero alam niyo ba, Tuesday, ang ibang sakit na walang bakuna, ang common colds, ang sipon, walang bakuna yan. Hindi ako nagbibiro, walang bakuna yan. Pero hindi naman ho tayo kailangan matakot just because walang bakuna. Kung alam po natin in the case of common colds na mild po ito, hindi tayo kakabahan. Kasi ito po, pagdating sa Nipah, ito, paliwanag ko ng malinaw, no? Mataas po ang mortality ng Nipah. Yan po ay hindi maganda kung ikaw ang pasyente magkaroon. Ngunit mula sa pananaw ng public health, ito po ay mas madaling makontain. Bakit
Bakit po? Ang COVID kasi, kumpara natin, yung COVID, yung kanyang mortality rate, hindi kasing taas ng Nipah. So, ang nangyayari, akala ng mga tao, naglalakad-lakad, ay wala, sipon lang to, kaya kalat ng kalat. Ang Nipah ho kasi, kapag nagkaroon ng sintomas, medyo malala, o maabot ka doon sa tinatawag na encephalitis. So, tukoy ka agad ng mga doktor na ikaw ba ay may ganitong malalang sintomas at may biyahe o kaya may kagat ng panike, ay mukhang Nipah ka. Kaya mabilis na contain tulad ng ginawa ng India. Ayun. Ito ba ay nakakahawa rin na ASEC? Nakakahawa siya, Christian, kung ikaw ay lalapit dun sa pasyente na naka-isolate. Pero bago ka makalapit dun sa pasyente na naka-isolate, malamang dadaan ka muna ng security guard, tapos may pintuan na nakalak, tapos naka-PPE ka. In other words, marami pong harang bago makalapit kayo dun sa pasyente. Okay. So, kailangan din, halimbawa, in case, wag naman sanang mangyari, kung sakali lang na mangyari na mayroong detect na mayroon yan dito sa bansa, kailangan pa rin na pag siya'y ginamot sa ospital, yung PPE na tinatawag, yung mga doktor at mga nurse na titingin sa kanya. Yes, actually Tuesday, mapanipa man o wala, handang-handa yung ating mga ospital. Ang mga DOH hospital, lalo na yung mga malalaki and led by ang DOH RITM, meron po yung mga isolation rooms na talagang kumbaga to prevent the spread of infection. Sa katunayan, yung ang RITM, ang tawag nila Biosafety Level 3, BSL-3. Ibig sabihin, kung ang mga sakit ay wala pang gamot at walang bakuna, kayang-kaya nilang i-handle doon. Sa mga taga-Alabang na kapitbahay ko po, wag ho kayong kabahan. Hindi ho ibig sabihin na nasa atin ng RITM ay matatakot po tayo dahil actually safe na safe po yan at alam po nila ang containment procedures. Ayun. Ibig sabihin, ASEC, walang dapat ipangambang ating mga kababayan. Siyempre, may mga kumakalat na naman sa social media na kung ano-anong disinformation. Tama yan, Christian, no? Alam mo, titignan ko nga yung yung aking mga feed, no? Meron talagang mga sasakay na parang tipong teka muna, may masabi lang, may hihirit, aanggulo. Kumuha lamang tayo ng impormasyon sa ating mga trusted news sources kasama of course ang Double B, ang GMA at sa ating Department of Health. Idagdag ko rin, Christian and Tuesday. Ang nakikita kasi namin dito, kasama pa rin to dun sa ating tinatawag na post-traumatic stress disorder or PTSD. Ibig sabihin lahat kasama po ang inyong lingkod. Lahat tayo, maparinig lang tayo ng virus kahit matagal na yan, maparinig lang tayo ng outbreak declaration kahit nangyayari naman yan every year, ay iniisip natin, papunta na ba tayo sa lockdown? Wala pong lockdown, wala pong mandatory mask, wala pong ganyan. Hindi po lalabas yung coffee dalgona at yung ube pandesala, hindi pa kailangang ihanda. Kasi, kasi ASEC, alam mo naman, hindi, alam mo yung napraning sila doon sa COVID-19 na naranasan natin. May trauma May trauma Oo, kaya hindi Opo, maiwasan. Actually, ang ginagawa natin, hindi lang po sa inyo, salamat sa Double B, sa ibang himpilan rin, parang nagma-mass counseling na rin tayo, no? Sinasakyan natin yung flow ng information kasi this is the second or the third time, ano yung mga nauna? Si human metapneumovirus. Diba? Binabalikan ko lang yung mga dating panayam natin. Si COVID flirt, diba? Lagi nilang tayo may pinag-uusapan. Ganito, kumbaga, plakado na yung template. Pag may lumabas na alert, biglang kakabahan ng tao. And there's nothing wrong with that. Our feelings are valid. Kailangan lang po talagang ma-process. Ayun. Makakatulong tanong ito ni Ate Nympha, Nympha Ravelo, ASEC. Hindi Nipah. Hindi Nipah. Nympha. Sabi niya, ASEC, makakatulong ba na kailangan physically fit para hindi kapitan ng Nipah? Yes, opo. Yung pa rin ating formula, ang tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. Bakit importante yung tatlong yon? Kasi po, ang pinakapanlaban ng lahat ng tao sa mapaanong virus man yan ay yung ating resistensya. Right. Kung tayo po ay nag-exercise, nag-physical activity at kumakain ng tamang pagkain, sinasanay natin yung natural nating panglaban sa virus. Yun po ang best defense natin sa ngayon. Ayun. Kaya mag-exercise tayo. Tumakbo. Oo. Yes. Magpapawis ng konti. 30 minutes a day, pwede na daw yun, ASEC?
Opo, 30 minutes a day. Tsaka hindi ho kailangan yung may social na mahal na membership Oo sa nga. mga gym. Hindi po. Ang physical activity, basta ho tayo ay medyo tumataas ng konti yung tibok ng puso at Ayun. wag naman hinihingal. Pero yung mararamdaman nyo po na may pawis at medyo may parang wag nang hapo. Ang hingal is okay, hapo is not okay. So, Oo. hingal ng konti. Oo. Anong gagawin? Walis-walis, Yan. lakad-lakad sa paligid, Mm-mm. di ba? Gusto pong makipagmarites, pero wag fake news yung lang, bali-balita. Lakad ng malayo ng konti doon sa kapitbahay para Oo. medyo ma-exercise tayo ng konti. Doon sa community natin, mga kapuso, pwede na yun. Maglakad-lakad kayo doon, paikot-ikot. 30 minutes a day, pwede na, di ba, Asek? Yes, at nakakatulong rin yan, Tuesday and Christian, sa mental health natin. Kasi, kunyari, ngayon, pag binuksan mo yung feed, no, puro information on, nako, may ganitong issue, may ganitong sakit, ganyan. So, minsan, magandang mag-disconnect ng pansamantala at maglakad at tawag nila mindfulness. No? Maramdaman Yeah. natin yung ating paligid. Ang ganda na, ang lamig nga ng simoy ng hangin ngayong umaga. Samantalahin natin bago tayo mag-summer. Ayan. So, yun, bigyan mo kami ng tip bilang panghuling mensahe, Asek, sa ating mga kapuso para maiwasan natin na mag-isip ng hindi maganda tungkol dito sa NIPA at syempre yung sa pansarili nating kalusugan. Opo. Ang isang napansin po ng Department of Health, lalo na dito sa very recent, no, ngayong linggo lang lumabas tong balita ng NIPA, at nagpapasalamat kami sa lahat, walang exception, lahat ng mainstream media. Dahil independent po ang verification. Nakikita ko po, yung iba kumukuha ng impormasyon direct from WHO, Yes. yung iba nagbabasa ng mga US CDC websites, etc. Mas marunong na ho tayo tumingin ngayon at mag-broadcast ng tamang impormasyon. At na malaking tulong ho yan para sa ating pagiging alerto, 24. Hindi naman kailangan na tayo'y mapraning, kailangan lang po na tayo'y alisto. Yan. Salamat po, Asek, sa inyong mga impormasyon at wag po kayo magsasawa ha pagka may mga ganitong issue na pagbigyan yung aming mga imbitasyon. Anytime, my co-host. Maraming salamat. Salamat, Good morning. Asek. Salamat po. Good morning po. Yan Mga po ang aming kapuso, co-host na si Asek Albert Domingo. si Assistant Secretary Albert Domingo. Kasi mahalaga sa ating sa Hilingan, walang pinoprotektahan.